Good day everyone. Welcome to my blog. Today we're going to talk about one of the most important contemporary issues, the LGBTQ plus community. This blog will cover its meaning, historical background, struggles, progress, and what we can do to create a more inclusive society. What is LGBTQ plus? LGBTQ plus stands for lesbian, gay, bisexual, transgender, queer or questioning, and the plus symbol represent other identities of LGBTQ plus. Ang LGBTQ ay isang group of people with different sexual orientations and gender identities. They represent diversity and individuality in how people love and express themselves. The community promotes equality, respect, and acceptance for everyone. LGBTQ people simply want the freedom to live honestly and authentically. Moving forward to the historical background. First is the pre-colonial period. Before dumating ang mga Spaniards, Filipinos already accept gender diversity. Noon pa man, meron na tayong babaylan, mga spiritual leaders na may mix ng masculine at feminine traits. Sila yung healers at ritual leaders at super respected sila sa community. Meron din tayong asog o bayok, mga lalaki na may feminine roles. Pero unlike today, wala silang discrimination noon. Normal sila at tinatanggap ng lipunan. Even in mythology, may queer figures tulad nila Kapati, the fertility deity, na considered intersex or gender fluid. Ibig sabihin, even ancient beliefs recognize different gender identities. Plus yung language natin noon ay gender neutral. Siya for he or she, and sila for they. In short, before colonization, LGBTQ plus identities were respected and part of Filipino culture. Next is the Spanish colonial period. During the Spanish colonial period, everything changed for gender identity in the Philippines. Noong dumating ang mga Kastila, sinimulan nilang i-redefine ang kultura kasama ang pananaw tungkol sa kasarian. Yung dati nating babaylan, na mataas ang respeto at ginagalang, tinawag na ngayong witches. Yung mga terms na asok at bakla na dati ay neutral at hindi masama, naging insulto sa ilalim ng paniniwala ng mga Kastila. Bukod doon, same-sex relations at kahit cross-dressing ay ginawa nilang immoral at kasalanan. Sa madaling salita, kung dati normal at tanggap ang ganitong identities, ngayon ay dinidemonize na nila, pinapalabas na masama, bawal at labag sa relihiyon. Dahil pumasok ang patriarchy at Catholicism, naging super rigid ang gender rules. Ang lalaki dapat masculine, ang babae dapat feminine, at walang dapat lumabas sa standard na path. Ito ang nagset ng foundation ng stigma na nararamdaman pa rin hanggang ngayon. So during the Spanish period, hindi lang physical colonization ang nangyari, pero colonization of identity, kung saan ang dating malaya at inclusive na lipunan ay naging mahigpit at discrimination. Moving forward to American colonial period. During the American period, unti-unti nang nakikita ang LGBTQ+ sa arts at entertainment. Pero madalas pa rin silang ginagawang stereotype, karaniwan sa pelikula o teatro, bilang comic relief o side characters. Noong 1963, tinatag ang SALAS, or Society of the Advancement of the Arts, Letters, and Sciences, para maging safe space ng mga gay artists at intellectuals. Dito pwede nilang ipayag ang kanilang creativity at ideas ng walang panghuhusga. Sa 1970s, sumikat ang disco culture
na naging outlet ng self-expression para sa LGBTQ+. Pwede silang magsaya, magsayaw, at mag-socialize, pero nananatili pa rin ang police harassment at stigma sa society. Kahit may mga spaces para sa freedom, kailangan pa rin nilang maging discreet, minsan para safe. Then the post-war to martial law era. Pagkatapos ng World War II at before and during martial law, very conservative pa rin ang Philippine society. Pero kahit ganun, nagsimula ng mas maging visible ang LGBTQ+, lalo na sa arts at entertainment. Pero madalas pa rin silang stereotype bilang comedy roles o side characters. During this time, na-influence ang bansa ng Western education at media. Kaya nagbago ang pananaw ng tao tungkol sa sexuality. Hindi na kinoconsidered na krimen ang homosexuality, pero tinatrato siya bilang psychological issue. Ibig sabihin, parang condition siya sa mata ng lipunan, hindi isang normal na identity. Sa kabila ng stigma, nagsalputan ng gay gatherings at beauty contests, lalo na sa Manila. Dito nagkaroon ng space ang LGBTQ+ na mag-express ng sarili. And lastly is the contemporary period. Pagkatapos ng 1986 People Power Revolution, mas lumakas ang mga human rights movements, kasama na ang LGBTQ+ advocacy. Noong 1992, nabuo ang UP Babaylan, ang kauna-unahang university-based LGBTQ+ student organization sa bansa. Naging malaking tulong sila sa pagbibigay ng support, awareness at safe spaces para sa mga estudyante. Noong 2003 naman, tinatag ang Ladlad Party List na nag-represent sa LGBTQ+ community sa politics. Layunin nilang magkaroon ng boses ang komunidad sa Kongreso, lalo na sa usaping equal rights at anti-discrimination. Naging mas visible din ang community dahil sa Pride March, na naging taunang event na nagsisimbolize ng solidarity, unity, at panawagan para sa equality. Dito pinapakita ng LGBTQ+ community at allies na may lakas sila bilang isang sektor. After the contemporary period, we're going to the contemporary issues. First, human rights and discrimination. Today, malaking issue pa rin ang human rights at discrimination para sa LGBTQ+ community. Kahit may progress na sa representation at awareness, marami pa rin tao ang nakakaranas ng unfair treatment. Sa schools, may mga estudyanteng binubuli dahil sa kanilang identity or expression. Sa workplace, may mga tao namang hindi natatanggap sa trabaho o hindi na-promote dahil iba ang tingin ng employer sa kanila. Hindi lang ito public discrimination. Madalas, nangyayari pa ito sa sariling pamilya, kung saan nahihirapan ang ilan na tanggapin ang anak nila. Second is the SOGI Equality Bill. Isa pang malaking contemporary issue ay ang SOGI Equality Bill. Ang goal nito ay simple lang: protect everyone from discrimination, regardless of their sexual orientation or gender identity. Hindi ito special rights. Ang point nito ay equal rights. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng tanggalin sa trabaho, i-refuse sa service, o i-bully sa school dahil lang sa identity mo. Pero, kahit ilang beses na itong naipasa sa Senate at Congress committees, hindi pa rin ito naisa sa batas hanggang ngayon. Dahil dito, marami pa ring LGBTQ+ Filipinos ang walang legal protection kapag nakakaranas sila ng harassment or discrimination. And third, respect in universities and schools. Kahit walang national law tulad ng SOGI Bill, maraming schools and universities sa Pilipinas ang gumagawa ng sarili nilang policies para protektahan ang LGBTQ+ student. May mga institutions na nag-i-implement ng gender-neutral uniforms, anti-bullying rules, at clear guidelines para maiwasan ang discrimination sa classroom at facilities. Bukod dito, napakaraming student organizations sa schools, lalo na sa mga universities,
ang nagbibigay ng support systems tulad ng UP Babaylan at iba pang campus-based LGBTQ orgs. Tumutulong sila sa awareness campaigns, peer support, counseling, at pag-raise ng voice ng LGBTQ plus youth. Dahil dito, nagiging mas aware at mas respectful ang campus environment. Pero syempre, hindi pa lahat ng schools ganito. Kaya tuloy pa rin ang pag-push para gawing standard ang respeto at inclusion sa lahat ng educational institutions sa bansa. Pagkatapos natin narinig ang contemporary issues, tumapa naman tayo sa contributions nila. First, nandyan yung arts and culture. Sa arts and culture, napakalaki ang contributions na LGBTQ plus community sa Pilipinas. Marami sa kanila ang naging kilalang artists, fashion designers, directors at entertainers. Sa pamamagitan ng kanilang talento, naipakita nila sa walang kinalaman ang gender identity sa kakayahan ng isang tao. Hindi lang sila nagbibigay ng inspirasyon, kundi nakakatulong din sila para baguhin ang pananaw ng lipunan. Mula sa discrimination, papunta sa mas malawak na pagtanggap at appreciation sa diversity. Next dyan ay sa society and politics. Sa society and politics, nagkaroon na rin ng malaking representation ang LGBTQ plus community. Isang makasaysayang halimbawa nito ay si Congresswoman Geraldine Roman, ang kauna-unahang transgender lawmaker sa Pilipinas. Pinatunayan niya na kaya rin makapasok ng LGBTQ plus individuals sa larangan ng politika at public service. Bukod dito, ang Ladlad Party List ay nagsilbing boses ng LGBTQ plus sector sa Kongreso. Dahil sa mga ito, mas lumakas ang representation at impluensya ng komunidad sa gobyerno at lipunan. And lastly, sa advocacy and activism. Malaki rin ang naging ambag ng LGBTQ plus community pagdating sa advocacy and activism. Isang malaking halimbawa nito ay ang Pride March. Nagsimula noong 1994 at kinilalang kauna-unahang Pride March sa buong Asia. Every year, hindi lang ito simpleng parade. Ito ay simbolo ng pagkikibaka para sa equality, respeto at human rights. Dito nagkakaisa ang LGBTQ plus community at mga allies para ipakita na hindi sila nag-iisa sa laban. Hanggang ngayon, ang Pride March ay patuloy na nagsisilbing boses ng komunidad para sa pagtanggap at pantay na karapatan sa lipunan. The LGBTQ plus community has been part of our society ever since pre-colonial times. Kahit dumaan sa challenges during the Spanish period and other historical eras, they still contributed sa culture natin. Today, understanding LGBTQ plus history help us promote equality, respect, and acceptance for everyone no matter their identity. Ang LGBTQ plus community ay simbolo ng tapang, self-love, at pagiging totoo sa sarili. Kahit may pangusga at discrimination, patuloy pa rin nila pinapakita kung sino sila at kung ano ang kaya nilang gawin. And one powerful reminder tungkol sa pagiging totoo sa sarili. Lady Gaga once said, "Do not allow people to dim your shine because they are blinded. Tell them to put on some sunglasses because we were born this way." Ibig sabihin, huwag mong hayaan na pahinain ng iba ang loob mo dahil lang hindi nila maintindihan kung sino ka. Pinapaalala nito na walang mali sa pagiging ikaw dahil ganito ka pinanganak. Para sa LGBTQ plus community, ang message na ito ay magtiwala ka sa sarili at huwag matakot ipakita kung sino ka talaga.